Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, katiits, mula dyan sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Dyan sa Zamboanga, at dyan sa labas po ng bansa sa Mexico, muchas gracias, amigo. Bago pa lang ako mag-decode po, may napagandang treasure marker na pinadala po nating katiits. Ito yung nagpapatuloy sa pag-decode, sa pag-analisa, itong kanyang nakita pong treasure marker sa kanilang lugar po diyan sa bandang Visayas mga katiits. Okay po mga katiits, ako muna ay magpapasalamat ng maraming salamat po sa mga subscriber ko po, sa mga followers po na wala sawang pagsubaybay po sa aking YouTube channel. Ang tema po ng YouTube channel, decoding and analyzing po sa mga treasure markers mga katiits. At sa mga bagong subscriber ko, mga bagong followers at mga bagong viewers, sana po ay patuloy po niyong susuportahan po yung aking YouTube channel po na ito'y medyo bago pa lang, may kaliitan pa lamang. Sana po ito'y lumaki. Help me to grow my small channel ng isa treasure markers mga katiits. Okay po mga katiits, yung mga gusto po palang magpadala po ng picture po ng mga treasure marker, pwede niyo pong ipadala po sa aking Facebook page, Alejandro Sanchez. Yung profile ko po doon, profile ay nakasunglass po ako doon. Pwede niyo pong ipadala niyo po doon sa yung profile ko po doon, naka-seed po ako doon, naka-sunglass. Kasi marami pong Alejandro Sanchez po ang lumabas, ay hindi lang tayo at Alejandro Sanchez po, ang dami pong kapangalan po sa Facebook page po na lumalabas po doon. So, anong gagawin nyo po? I-add friend nyo muna ako mga katiits bago nyo ipadala po yung inyong mga treasure marker na nakita po na mga symbol sign na pwede nyo ipadikod po sa akin. Kunin nyo muna po, i-add friend nyo muna at saka nyo ipadala po sa aking Facebook page. Yung Alejandro Sanchez po na nakasid at naka-sunglasses po ako doon. Yun ang pipiliin nyo po, katiits. Okay po, ako po yung nagpapasalamat po talaga sa inyo. Don't forget, yung mga bago pa lang mga katiits, please subscribe my small channel. At don't forget to hit the notification bell para updated po kayo sa aking mga video pang ipapalabas. So thank you so much pala talaga sa mga bago kong subscriber, bagong followers at mga bago kong viewers mga katiits. Okay po, ito po ating umpisa na po sa pagdikod. So ito pong isang pile rack mga katiits. So napapansin po natin itong pagkasalansan po ng bato ay mayroon pong tatlong bato po na nasa ilalim po at ito'y pinatungan po ng medyo may kalakihan pong bato sa ibaba po ng tatlong bato. So mga katiits, ang unang gagawin niyo po mga katiits ay yung mismong kabuuan po ng ito'y tatlong bato at ito'y nakapatong na bato mga katiits. Pwede pong i-detect po niya ng metal detector or gold locator katiits. Sabi nga mga katiits, madalas po ay aking pong pinaalala na kapag yung mga treasure marker ay dapat yung huwag niyong kaligtaan sa pag-detect ng metal detector or gold locator yung mga mismong markers mga katiits. Kasi nga may mga tinatawag na rack enclosed item po na pwede po nilang ilagay po mismo sa mga rack enclosed item po. So, pwede nyo pukpukin po yung yung bato na yan. Ilang mga bato, 4 ba yan? Kasama po yung sa ibabaw. Pwede nyo pukpukin ng maso. Alam nyo man tunog solid po, siksik at tunog ampaw. Pag sinabing tunog ampaw, maluwag pong ilalim nun. Posible po mayroon po yung item po, tinatawag na rack enclosed item. So, yan po mga katiits. Huwag niyong kaligtaan mga katiits kasi nga yan po madalas ay nariyan lang pala sa mismong markers ang item. Hanap po tayo, nalalayo pa tayo, nandiyan lang pala yung treasure item po sa stone marker. Ngayon po katiits, ay yung gagawin niyo po at
Yung paligid po mga katids ha, may napapansin ako parang mayroon siyang punong kahoy dyan sa may bandang east mga katids. So, tingnan niyo po ha, may mga coordinated markers po yan na posible po may hindi gaano kalayuan sa markers na ito mga katids na tatlong bato na may nakapatong po na isang malapad na bato sa ibabaw po mga katids. So i-check nyo po yung paligid po niyan mga katids, north, south, east, and west. Baka mayroon tinatawag yan na coordinated markers. Okay po mga katids, tingnan nyo po ha. So mayroon pong ilalim po na tatlong bato. So i-check nyo po, itong tatlong bato po ay may malinis pong area dyan sa bandang south mga katids. So i-check nyo po yung south, pwede nyo i-detect po ng metal detector or gold locator mga katids. Yung harapan mismo mga katids. Yung harapan po sa distansya po ng 1 meter hanggang 3 meters po ang layo. Pwede pong 2 meters, pwede nyo na pong i-detect po ng metal detector or gold locator mga katids. So yun po yung unang-unang gagawin nyo po. Yung kanina po ay yung, ito pangalawa na po ang gagawin nyo. Ito yung distansya po ng 1 hanggang 2 hanggang 3 meters po ang layo. Pwede nyo pong i-detect po niyan ng metal detector or gold locator. At tingnan nyo rin po mga test dyan sa area niyan, baka mayroon pong countersign yan, mayroon niyang coordinated markers yan mga test. At dyan mismo po yung ay nagtutukoy po ng items. Mayroon ko napansin po dito po sa bandang east po, mayroon pong punong kahoy po. Hindi natin malaman kung anong klaseng punong kahoy na ito po ay katabi mismo. Ang layo siguro mga tits yan, siguro may mga 2 meters ang layo or 1.5 meters. Ang layo ng puno na yan, posibleng isang marker yung puno na yan. At i-detect nyo po yung paligid po ng punong kahoy na yan mga katiits ay posible po nariyan po yung item kasi nga nandyan tamang-tama po sa east portion mga katiits. At alam niyo po, ang Japanese po ay mahilig po nagbabarid, naghuhukay po at kung saan nila linalagay po sa bandang east mga katiits. Madalas po na may mga katiis po nating treasure hunter na nakahits, nakakita, nakaretrieve po ng item ay doong banda madalas sa east mga katiis. So, tama-tama po yung kanyang pagka-align po ng tatlong bato at yung nakapatong po sa ibabaw po ng bato na ito medyo may patuloy at nakaturo po mismo sa punong kahoy po kung saan malapit sa kanya. At ito po, nakatampo ay nasa east din niya mga katiits. So yan po mga katiits ay inyong pansinin ay madalas po ay ginagawa po ng Japanese po na naglagay po sila ng items po sa bandang east mga katiits. So yun nga po sasabi ko sa inyo na i-check nyo po 1 hanggang 3 meters mga katiits yung paligid niyan mga katiits. So yan po, yung isa pong aking tinutukoy nga kapatid, yung mismong south, ay yun ang testig nyo. Pwede kayo mag-testig dyan o pwede nyo i-detect po ng metal detector or gold locator mga katids. Okay po mga katids, at tingnan nyo rin po yung opposite nito mga katids sa bandang north mga katids ng 1 hanggang 3 meters din mga katids ay baka mayroon po din yung makita nyo yung coordinated marker or baka mayroon po itong countersign marker mga katids. Ganoon din po yung kanyang west mga katids at ito nga mga katids ay posible pong mayroong coordinated markers, posible pong mayroong counter sign markers po diyan sa bandang east. So, west. Then, yung pagkatandaan nyo po, yung 4 na sulok, 4 na kanto, i-check nyo po na hindi kalayuan po dyan sa ating markers na yan mga katiits na 3 bato at pinatungan po ng isang medyo malaking bato sa ibabaw yun ng 3 bato. Yung 4 na sulok po, north, south, west and east mga katiits. Tingnan nyo po yung paligid niyan baka mayroong coordinated markers o baka mayroong countersign markers mga katids. So ano-ano po yung mga dapat makikita nyo po dun sa mga coordinated markers.
ay possibly po mayroon pong naka-engrave, mayroon pong naka-ukit po na pinaka-countersign po yan ng markers na yan mga katiits. At yung po mga katiits ay isa po yan sa mga palatandaan po kapag malaki at big boulder po yung item po, yung big boulder po yung sign, big markers po yung sign. At ito po ay linalayo po nila at doon po mismo sa mga countersign at doon po sa mga coordinate markers yung item po ay saan po naroroon. So, obserbahan niyo po yung apat na sulok mo mga katiits at yung bandang east po at ito po mayroon pong itong may puno. Maganda po itong senaryo mga katiits. At bandang west mga katiits, 1 hanggang 3 meters po ang distance niya. I-check nyo din po. And also the north area, 1 meter hanggang 3 meters din. On the opposite side sa south, 1 hanggang 3 meters din po mga katiits. Yan po mga katiits. Sana po ay nasundan po ng ating katiits na ito yung nagpapadala po upang malaman po niya kung ano mga directions, saan sila pwedeng maghukay, saan sila pwedeng magtistig po. Ayan po, sundin niyo lang po yung pattern po at yung guide po na aking tinuturo po ngayon sa inyong mga katiits. Okay po mga katiits, sabi nga sa pagdidikod po, lalong-lalo na po wala tayong treasure hunting equipment po, ay hindi talaga po natin masabi na lahat po ay natutukoy. Bagamat ito po ay isa rin na katulong po sa atin mga katiits na sabi nga ibang-iba talaga po kapag mayroong treasure hunting equipment like metal detector ang gold locator mga katiits. Po mga katiits, sana po ay inyong nasundan po, lalo yung nagpadala po ng treasure marker sa akin mga katiits. Thank you so much pala sa pagtitiwala katiits na ako po inyong napili sa pagdikod po at sa pag-analisa ng inyong treasure marker, treasure sign and symbols na mga treasure item mga katiits. Okay po, thank you so much. Yung mga bago pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and also don't forget to hit the notification bell button para updated po kayo sa mga video ko pang ipapalabas. Maraming salamat po. God bless us always.